Purihin po ang Panginoong Diyos. Mga kapatid, bigyan po natin ang Panginoon ng masiglang palakpak. To God be the glory. Rejoice in the Lord. Always. And again, I say, rejoice. Kaya mga kapatid, salamat sa Panginoong Diyos. Muli tayo ay nagkakatipon, nabuo ang ating pagsasama-sama sa tulong at awa ng Panginoon. Kaya purihin po ang Panginoon. Salamat sa lahat po ng mga manggagawa po ng Smyrna Christ Church. Kaya purihin po ang Panginoon. Tangkilikin po natin mga kapatid ang YouTube channel ng Today Salvation channel ni Pastor Absalon. Kaya lubin po ng Panginoon, magsipag-likes po tayo doon para po makasuporta po tayo sa pagpapalagana po ng katotohanan po ng ating Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid, salamat sa mga paksa na atin po na napakinggan sa umaga po na ito. Kaya nga mga kapatid, tayo ay tinubos na ng Panginoon mula sa pagkakasala, mula doon sa pagiging matuwid at sa pagiging di matuwid. Nakabalik na po tayo sa pagiging matuwid sa tulong at awa ng Panginoon, sapagkat sa simula pa lamang nilikha ng Diyos ang tao ay matuwid. Ecclesiastes Kapitulo 7, 29, sinasabi po doon, narito, ito lamang ang aking nasumpungan, na ginawang matuwid ng Diyos ang tao. Ngunit, nagsihanap sila ng maraming katha. Kaya nga, salamat sa Diyos. Purihin ang Panginoon sapagkat tayo ngayon ay mga matutuwid na sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kaya tinubos tayo. Sabi nga po sa Gawa, Kapitulo 20, versikulo 28, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ay ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Kaya tayo ay tinubos ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang dugo. Kaya nga mga kapatid, lagi tayong magtiwala sa Panginoon. Panghawakan natin ang salita ng Panginoon. Laging magtiwala sapagkat yan ang susi sa tagumpay. Kapag tayo ay nag-alinlangan o nagduda sa kapangyarihan, sa salita ng Panginoon, ang mga pintuan ng pagpapala ay laging nakasara. Hindi natin matanggap ang mga pagpapala na ating tinatanggap sapagkat yan ang kalooban ng Diyos. Tayo ay pagpalain. Ang kalooban ni Satanas, tayo ay hindi pagpalain. Kaya mahalaga po mga kapatid ang pananampalataya at pagtitiwala. Kaya makinig po tayo mga kapatid sa mga oras po na ito upang huwag po nating masayang ang mga pagpapala, ang pagbubukas ng pintuan sa ating mga puso't isipan. Mga kapatid, ang iyong abang lingkod, nakatanggap po ng panaginip. Nakatanggap po ako ng panaginip sa tulong at awa ng Panginoon. Wednesday, September 25, mag-aalas 7 po ng umaga. Umaga na po. Nagising nga po sa panaginip po na yaon. Kaya magandang panaginip. Nagbigay po sa inyong abang lingkod ng unawa. Kaya ang panaginip ko mga kapatid, kumakain ako. At ang pagkain na yon, lumabas po sa aking kaliwang tainga. May kahulugan po, di ba? Lumabas sa kaliwang tainga. Ibig sabihin, kung pakikinggan lamang natin ang salita ng Panginoon, hindi natin ma-absorb ang sustansya ng salita ng Panginoon. Dahil ang pagkain ng ating kaluluwa ay ang salita ng Diyos. Kaya dumadaan ang salita ng Diyos sa ating mga tainga. Kailangan makinig tayong maigi upang tayo ay makatanggap ng biyaya ng Diyos. Kaya magtiwala tayo. Huwag tayong mag-alinlangan, huwag natin pagdudahan ang salita ng Panginoon. Dahil pag ikaw ay nagdududa, yan ay tanda ng kawalan ng pananampalataya. Nagkukulang ka sa pananampalataya. Kaya mga kapatid, ang Diyos hindi kikilos sa iyong buhay kung hindi mo siya papapasukin sa iyong puso't isipan. Pabayaan ka ng Panginoon
na hanapin mo ang iyong sariling kaginhawahan. Ngunit andyan lamang siya, naghihintay siya, nakahanda siyang gabayan ka at akayin ka sa kanyang daan. Kaya laging magtiwala at maniwala, umasa sa kapangyarihan ng Panginoon. Ang kanyang salita, ang kanyang mga pangako ay hindi mabibigo. Ang Diyos ay hindi nabigo sa kanyang sarili. Mula sa unang panahon, sa lumang tipan at sa bagong tipan. Kaya pananampalataya lamang po mga kapatid ang susi upang tayo makatanggap ng mga pagpapala, upang mabuksan ang mga pintuan ng mga pagpapala sa ating mga puso, sa ating mga kaluluwa, sa ating buhay. Kaya nga mga kapatid, kalooban ng Diyos, pagpalain ka, pagalingin ka, bigyan ka ng anak. Dahil ang mga anak, mga kapatid, ay mana yan mula sa Panginoon. Mga awit 127 verse 3. Narito, ang mga anak ay mana na mula sa Panginoon at ang bunga ng bahay bata ay kanyang gantimpala. Kalooban niya, pagpalain ka, magbunga ka. Sapagkat sinasabi ng Panginoong Diyos, sa ganito'y lumuluwalhati ang aking Ama na kayo'y magsipagbunga. Juan, Kapitulo 15, versikulo 7-8. Kung kayo'y magsisipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong hingin at gagawin sa inyo. Sa gayoy, nalulugod o naluluwalhati ang aking Ama na kayo'y magsipagbunga ng marami at gayon kayo'y magiging aking mga alagad. Kaya nga mga kapatid, ang panaginip na yaon ng iyong abang lingkod nagbukas sa akin ng malakas na pananampalataya at buong pagtitiwala sa Panginoon. Kaya nagpapatuloy po ang iyong abang lingkod sa pagpapahayag ng mga salita ng Diyos. Kaya salamat sa Diyos. Lagi nating luwalhatiin, pagpalain, parangalan ang pangalan ng Panginoong Hesus. Bigyan po natin ang Panginoon ng masiglang palakpak muli, mga kapatid. Kaya tayo man, mga kapatid, ay umiiyak. Yan ay may gantimpala. Mga awit 126 verse 5 to 6. Ang sinasabi po doon, sila na nagsisipaghasik na may luha ay magsisipag-ani na may kagalakan. Siyang lumalabas at umiiyak na nagdadala ng binhing itatanim. Siya ay di sasalang babalik na may kagalakan na dala ang kanyang mga tangkas. Sa English mo, mga kapatid, yung tangkas, shaves. Ngunit hinahanap ko po ang tunay na kahulugan noon, hindi ko pa rin ma-gets. Pero may awang Diyos, maintindihan ko po yan. Tangkas or shaves. Kaya, mga kapatid, nagpapatuloy po ang iyong abang lingkod sa pagbabasa, maging sa mga ibang lingwahe. Kaya busy po, mga kapatid, ang iyong abang lingkod lagi sa Panginoon, araw-araw, sa tulong at gabay niya. Kaya magpatuloy lamang po tayo. Huwag tayo mag-alinlangan. Tayo'y humingi na may pananampalataya. Ang hinihingi mo, maniwala ka, tinanggap mo na. Kaya nga po ang iyong abang lingkod, sa araw-araw, sa tulong at awa ng Diyos, sinasabi ko, binago na ako ng Panginoon. Sinasabi ko, masaya na ako. Sinasabi ko, pinagaling na ako ng Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesus. To God be the glory. 2 Corinto Kapitulo 12, versikulo 9. At sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus akong magmamapuri ng buong galak sa aking mga kahinaan, upang mamahinga sa akin ang kapangyarihan ni Kristo.